Good morning everyone. It's another day, another episode na naman ng aking buhay. Ito, samahan nyo ako. At time check. Kagigising kasi lang natin. Mag-ano na. 5 past in the afternoon. Late kasi tayo nakatulog kanina. Gawa nung, alam mo, yung mga naririnig natin. Minsan nakakatakot. Kaso nga lang, wala tayong magawa kundi magdasal na lang at sana matapos na to. So samahan nyo ako. Itlog, tinapay, kape. Sabihin ko almusal pa rin kasi nga bagong gising tayo. Kwento lang tayo mga kabayan. Ito ay anong petsa na ba ngayon? Ngayon ay 21, 14. 1 week ko na sana sa Pilipinas kung natuloy akong magbakasyon nung flight ko sana nung last March 14 2:21 AM sana yung flight ko. Kaso nga lang meron yung mga hindi nasahan na nangyari nga dito sa Middle East. Talagang minabuti na lang natin talaga na local leave na lang talaga kasi wala nang tayo magagawa kasi sarado yung mga paliparan hanggang ngayon. Ano pa rin sarado pa rin yung iba. Dumadaan ng may mga flight na dumadaan muna ng Saudi, then Saudi papunta na dito. Ang dami ng mga na stranded, yung mapabalik, yung mga papakasyon din sana. Lalo na March is alam naman natin sa atin sa Pilipinas, graduation, di ba? So talagang naantala na lahat yan. Tapos din natin alam kung kailan magbubukas. Ipagdasal natin na sana matapos na to. At sundin na lang natin kung anong utos ng mga gobyerno kung saan man tayo bansa. Katulad ako, nandito ako sa Kuwait. Yung mga kababayan natin na OFW nasa UAE, Bahrain, Qatar, Oman, Saudi, at ano ba yung part ng Middle East na napiktuhan talaga. Sayang na to. Ito sana yung ticket ko talaga naka ready na sana, kaso wala tayong magagawa. At saka nirefund ko na rin pala. Tapos sabi sa akin, maghintay ako kasi kukontakin daw ako pag okay na. Naintindihan ko naman yun kasi i-request din nila yun for reimbursement. Kumusta naman kayo mga kababayan, mga ka-OFW? Sana pare-paras tayong okay dito. At paalala sa mga kababayan nating OFW, dahil sa UAE, correct me if I'm wrong, meron na yatang 3 yung hinuli nila doon dahil nga sa pagkuha ng video or pagpo-post yata ng anumang bagay lumilipad sa taas, kasi nga pinagbabawal nila. Kaya wag nang matigas ang ulo para di kayo mapahamak. So ito lang sabi ko, kung anong utos ng mga gobyerno kung saan tayo, sundin na lang natin. Hindi naman mahirap yun At saka kasama naman tayo dyan sa protection niya kung saan man bansa tayo. Yung iba kasi dyan na kababayan natin, hindi natin alam kung yung mga
hinuli is alam nila o talagang matigas ang ulo, yun tuloy, nagka-problema sila. Kinulong. Tapos, i-deport na yan pagkatapos. Ang problema dyan, magmumulta ka rin. Sorry. Kaya mga kabayan, mga ka-OFW, iwasan na yung mga ganyan pagkukuha, pagpipicture. Wala tayong ibang magawa kundi magdasal na lang na sana matapos na to. Ang hirap din yung ganitong sitwasyon kasi nga, of course, even doon na pakiramsip tayo, di mo rin maiwasang mag-isip ng hindi maganda, di ba? Halimbawa, narinig mo yung siren, of course, talagang yung kaba andun, hindi mawawala yan. Nakakalaw ng video na to kasi wala akong magawa eh. Tapos may remembrance na lang Sunday dito sa aking leave. Kasi nga naka-on leave tayo. Wala akong magawa. Kain, tulog. Ayun. Manood sa social media. Yun na lang ano natin. Tulad sabi ko, yung pamilya ko sa Pilipinas, okay lang naman ako dito. Don't worry. Huwag kayong mag-alala. Ayos naman ako. Yung video sana nag-enjoy na tayo. Kung natuloy tayong umuwi. Kaso okay lang, talagang ganyan eh. Kasi mahirap kahit na even to na sabihin mo na yung mga kababayan na kung magkaroon ng flight, halimbawa, kasi nga may nakita ko sa social media, hindi ko alam kung totoo, na dadaanan ng Saudi, di ba? Ang problema dyan yung pabalik. Kasi nga hindi natin alam kung kailan matatapos to. Yun yung pabalik naman ang problema if ever na gusto yung magbakasyon tapos makalabas man kayo through Kuwait to Dammam yata. Correct me if I'm wrong. Kasi nga nakikita ko sa social media. Then from Dammam Saudi to point kung saan pupunta umuwi katulad ng Pilipinas or sa ibang bansa. Yun na yung magiging challenge. Kaya kumustahan lang tayo mga kababayan, mga ka-OFW. Stay safe, ingat kayo. At kung ikayo ang papipiliin, anong mas gusto nyo? Umuwi, magbakasyon, or mag-local leave na lang? Kasi ako, nag-decide na talaga ako nung mga ilang araw bago ang flight ko sana nung March 14. Tapos pumunta ako sa kinuhanan ko ng ticket, travel club, travel tour sa city, Malia. Na kasi inoferan din ako na pwede kong i-rebook. Kaso nang decide na lang talaga ako na mag-local leave na lang talaga ako. So yun nga, yung sabi ko nga, anong pipiliin mo, magkakaroon ng chance na mag-flight pa uwi, pa bakasyon, or maglo-local leave ka na lang. So ang pinili ko talaga local leave na lang. Kasi nga mahirap eh, yung pabalik ang problema. So ito mamaya, pagkatapos kape, social media lang tayo, manood tayo. Kung hindi tayo tamarin ay siguro lalabas tayo mamaya. Makalamhak ng preskong hangin. Kaya mga kabayan, mga ka-OFW, ingat kayo lagi at huwag kalimutan magdasal. Sana matapos na to. At again, palala sa mga kapwa nating OFW, huwag suwayin yung utos ng gobyerno kung saan man tayo bansa. Sundin lang natin sila kasi kasama naman tayo ng
Hindi lang pinoprotektahan niya. So, ako pala si Ronnie, kasalukuyang OFW dito sa bansang Kuwait. Pa-support ang channel ko, like, share, and subscribe, at paki-hit na rin yung notification bell para updated kayo lagi pag mayroon akong mga bagong videos. Wala kasing may content dito eh. Kumbaga, mini-maintain ko lang yung YouTube channel ko, at least mayroon akong may upload. Pero pag uwi tayo ng Pilipinas someday, mas marami doon. Marami tayong pwedeng i-content doon kasi paglabas mo lang sa atin, palabas mo ng yung bahay, marami kang pwedeng i-content doon, unlike dito na limited. Katulad ngayon, yung nangyayari ngayong sitwasyon na to, di ka pwedeng basta-basta kumuha ng videos sa labas. Kaya ingat na lang talaga. At tiyaga. Kasama lang talaga yung buhay. So, wala tayong magagawa. Tiis-tiis lang talaga. At sana mga kababayan ko na nandito sa gitnang silangan, ingat kayo lagi. At yung mga kababayan ko na sa mga parte ng mundo, mga ka-OFW, mga kababayan ko sa Pilipinas, mga pamilya ko, isang maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat. So, again, okay lang ako dito, even though na minsan may kaba talaga. Kapag naririnig mo yung sounds, parang warning dito. Pero, end of the day, safety naman ako dito. Kaya huwag kayo mag-alala. Maraming salamat at kain muna ako. At again, huwag kalimutan mag-pray, magdasal tayo. Even doon na iba-iba tayong relihiyon, pagdasal natin na sana matapos na to. Ito yung kwarto ko talaga. Munting kwarto. Pinapakita ko. Kasi may nagtatanong, pwede bang kuhanan mo ng video yung kwarto mo? Kasi in-expect siguro, malaki, maganda yung kwarto. Pero next time, bibidyohan natin tong kwarto. Kasi kahapon naglaba ako, ito na naman pagkagising nga hapon na. So again, huwag kalimutan magbigay ng comment reaction sa baba. Mga kababayan, mga ka-OFW, ingat kayo lagi. At have a nice and great day to all of you. Stay safe mga kababayan, at kita-kits, stay humble, peace and vibe.